Hi guys! For today's vlog, magandang araw po muna sa inyong lahat. Gusto ko lang po pala i-share sa inyo or ikwento sa inyo kung bakit sa ngayon hindi kami magkasama ng mga anak ko dito. Pero bago yan, kwento ko lang na last year po, isang OFW, tas gusto niya nang makakasama yung dalawang boys niyang anak sa Manila. So, tinry ko or task ako na kung pwede ako. Pero, sa isang lang or kasama ko yung mga anak ko. So, kung ako mag-isip na isa yung nag-transfer yung dalawa kong anak. And then, mabuti na lang at tinanggap sila ng school dito. So, and then, fast forward tayo. Problema ako kasi sa hindi nakakaalam is lumaki yung kamay ko. So, hindi na ako makapagtrabaho. Kaya nag-stop na din ako nung trabaho after mga ilang months ata yun, mga 5, basta May ako nag-opera. So, nag-stop ako ng trabaho sa sister ko, and then nag-decide na lang kami na mag-boarding house kasi nga nag-aaral yung dalawang anak ko dito, hindi na pwedeng i-transfer. So, yun na lang yung ginawa ko. And then, nakapagtapos din sila ng school year nila nung na-transfer ko sila dito. And then, parang nagpatuloy kami kasi sobrang easy yung lahat dito sa akin kung dialysis yung pag-uusapan. Kasi nga, malapit sa ospital, malapit sa mga doctors, malapit sa center. So, medyo nag-decide kami na dito na muna. Pero, after ng ilang months or na parang napagod ako na ako lang mag-isa sa bahay. Tapos kasama ko yung mga anak ko. Kaya nag-decide ako na i-transfer sila doon sa amin. So yung mama ko ang nagbabantay sa kanila sa ngayon. At saka hirap akong mag-decide na bumalik doon sa amin kasi doon sobrang layo ng dialysis center. Ang laki-laki ng gagastusin ko sa pamasahe pa lang. Dito 24 pesos lang makakarating na ako ng dialysis center. Kahit 500 pesos lang makapag-dialysis na ako pag may libre akong injection. Kaya yun yung nahirapan akong Kaya sa ngayon is hindi ko kasama yung mga anak ko dito. Doon sila kasi kung dito sila sa akin sobrang napapagod yung katawan ko. Kaya siguro nung last is halos 3 weeks ako sa hospital dahil nga bawal sa aking mapagod, bawal ma-stress, maraming bawal. Kaya sa bilang nanay, ayoko sanang mapalayo sa kanila pero kailangan ko para magiging malakas yung katawan ko. At sa ngayon, hindi pa ako nakapag-decide kung magstay ako dito or babalik ako doon. Kasi kung sa expenses, sobrang expensive talaga kung doon ako sa bukid. Unlike dito is sobrang malapit lang. At saka kung emergency, mas malapit yung hospital dito. Kaya tiis-tiis na lang muna sa ngayon. Basta hindi pa ako makapag-decide kung ano yung dapat kong gawin. Ay, nasasad kasi ako minsan. Nasasad ako kasi namimiss ko sila pero ay, nakakaiyak. Kailangan ko munang magpalakas ng katawan kasi yun nga, kakalabas ko lang ng ospital at saka medyo may nadagdag na sakit or sakit ko pa to before kayo lang nalaman. Kwento ko na lang din sa inyo sa susunod na mga vlogs ko kung ano yun sa mga hindi pa nakakaalam kasi hindi ko masyadong na-share yung buong detalye. Pero yun po yung dahilan kung bakit nandun sila at nandito ako. Kasi nga, nahihirapan akong mag-alaga sa kanila ng mag-isa. Yan lang po muna for today's vlog.
is sana paki-like and share. At saka sa susunod po kwento ko na lang sa inyo kung ano po talaga yung sakit ko, kung bakit ako na-admit ng halos isang buwan. So yun lang po. Bye-bye. Thank you for watching po. God bless po everyone. Please sana po i-support niyo po yung vlog ko kasi feeling ko ito lang po yung mas magaan or na pwede kong gawin para someday pagkakakitaan ko ng makatulong din sa sarili ko for my dialysis at sa mga gamot ko para masustain yung life ko kasama na yung si Lord kasi siya lang yung dahilan ng lahat.